Mga idolo, kahapon pala, yung agent nag-pick up sa akin sa airport, dinala ako sa hotel. Kasi normally, kung galing ka sa mahabang flight, hindi ka pwedeng sasampa agad sa barko. Pero nakadepende na rin siguro kung urgent talaga na nag-need sila. Kung hindi naman, ito, ilalagay ka muna nila sa hotel para magpahinga at magpakondisyon. Patungkol naman sa pagkain dun sa hotel, libre din yan. Order kayo kung anong gusto nyong kainin. Bayad yan ng kumpanya nyo. Dito naman, kailangan ko na talagang umidlip kasi yung agent pipick up sa akin kinaumagahan para ihatid ako sa barko. So ito na ang nangyari. Maaga akong nagising kasi nasanay ako sa oras ng Pinas. Kumain hanggang dumating na yung agent na pipick up sa akin. Habang nagdadrive kami papuntang barko, hindi mo talaga maiwasang kabahan kasi di mo alam yung sitwasyon sa loob ng barkong sasampahan mo. Kung okay ba yung mga tao, okay ba yung makinarya, normal lang ang mag-alala sa unang araw ng pagsampa. Pero masanay din kayo niyan. At eto na nga, ang dambuhalang barko na aking magiging tahanan sa loob ng 3 months. Kasi short contract lang ako dito At ang unang gagawin pagsampa ng barko is bigay yung papeles kay Tano. Kay Kapitan ba? Pagkatapos, kunin mo na rin yung proper protective equipment mo or yung PPE, which is consists of boiler suit, helmet, gloves, safety shoes at iba pa. At kung first timer ka sa barko, hindi mawawala yung familiarization. Importante to, lalo na kung makinista ka. Kasi yung engine room, makikita mo yan sa baba. So kapag may masamang mangyari sa barko, tayo yung huling makakalabas. Pero nakundawod, wag naman sanang may mangyari sa barko, no? So balik tayo. Kapag first time mo sa barko, ang una mo talagang gagawin is familiarization about safety. Una mong hanapin yung emergency escape. Importanteng malaman mo kung saan ka tatakbo in case of may emergency sa loob ng engine room. So ito yung magiging escape mo palabas ng barko. Next ay hanapin mo yung mga fire hydrant na nakakalat sa loob ng engine room, pati fire hose. Kasali na yan yung fire extinguisher, emergency escape breathing device. Importanteng malaman nyo kung saan sila nakapwesto. Sunod na gawin mo is hanapin mo yung start button ng fire pumps. Meron sa bridge, fire station, engine room, engine control room. Madami. Ito, importante din to, itong sprinkler system or water mesh. So usually, nakakabit yan sa main engine, sa taas ng main engine, sa boiler, sa generator room, purifier room, at sa boiler. Importante ding malaman nyo kung paano to i-manually activate. Merong mga push button yan na nakapaligid sa kanya-kanyang area. So hanapin nyo lang yan. Pero nakadepende na rin sa barko kasi iba-iba yung design kung paano i-activate ba. Ito naman yung call points sa sunog. Kapag may sunog, raise the alarm. To importante din yung PPE box. Sa loob andyan yung rubber gloves, goggles, apron, mask. Maganda to sa pag-handle ng chemical. Isa rin to sa pinaka-importanting bagay na hanapin nyo kung saan nakalagay, yung eye wash. Kung natalsik ka ng chemical yung mga mata nyo, wag na wag kayong magdadalawang isip na gamitin yan kasi mas mahirap kung mabulag ka. Ito din pala, emergency build suction. Dapat alam mo din kung paano yan gamitin. Ito yung pupuntahan natin in case may flooding sa loob ng engine room. First day natin sa trabaho mga dol. So galing ako sa engine room, pabalik na ako sa akomodasyon. So nasa adjustment period pa tayo kasi galing ako sa Pinas, which is iba yung time zone doon, +8 doon. Dito naman sa Denmark is +2 lang. So nag-a-adjust ako sa body clock ko ba, tsaka sa mga tao dito. So pero okay lang, madali lang naman sa akin yung barko kasi paulit-ulit naman ako dito So yun, mamaya papakita ko sa inyo yung mga machinery sa baba. So let's go.